Compress mo lang, gano'n. Yan. Okay, sige, compress. Okay. Sino po yung ngayon lang ako nakita? Taas kamay. Yung ngayon lang, be honest. Bakit wala bang TV sa inyo? Okay. Well, para po kayo ay makarelate sa akin, sino yung naka-attend na ng mga NDO? Tataas ang kamay. Mga naka-attend na. May idea na. So, ganito. Dahil kayo ay lahat ay baguhan, meron akong gagawin na kakaiba ngayong gabing ito. So, sino muna ang gustong yumaman? Taas kamay. Yes! So, ganito. Almost 90% na nandito, o 95% ay ngayon lang ako nakita. Tama ba? Yes! Sagot, tama mo? Yes! Okay, so para maganda po ang ating connection, magpakilala ako ng maayos sa inyo. Yan. So, I'm Mike Macron from Indang, Cavite. Ang bahay po namin malapit lang sa Tagaytay. Kung mabilis ka tumakbo, 15 minutes lang nasa Tagaytay ka. Who cares? Yan. After ko po graduate ng college, ang naging trabaho ko ay naging auditor. Siguro maganda, hindi na ako gamit ko. Ang gagawin ko ay ipapakita na lang kung iba. Para mas makarelate sila ay ito na. Okay? I-off na lang. Hindi, huwag mo i-off. Kasi may papakita ako sa kanila. Yung mga macho ng katawan. Yes! So, hindi ko na gagamitin. Okay naman yan eh. So, after ko po graduate ng college, ang first job ko po, naging auditor ng isang malaking company. Auditor of Tagaytay Highlands International Gold Club Incorporated. Masaya maging auditor. Bakit? Kasi kahit yung mga bossing akong sa'yo, ino-audit mo kasi ginagawa nila. Kaya lang naka-board maging auditor. Ito pa, ipapasok ka for computer, for papers, at kaya naka-board yung mga kasama kong babae, hindi naman kagandahan ng mukha, papati pa sa'yo. Good morning, Mike. Anong morning ang pangit mo? Ayaw ko po ng pangit kasama. Kaya nung ako po na-board na maging auditor, nag-apply ako sa SM. Sino na po nakapunta sa inyo ng SM? Kahit anong SM? Makakita na ng SM. Nag-apply ako sa SM. Siyempre, dahil ako yung guwapo, natanggap agad. Hoy, huwag maingay! Tinanggap ako ng SM as Customer Service Supervisor. Alam niyo yung customer service, marami siyang section na hawak. Pag nakapunta kayo ng SM, i-observe niyo siya. Hawak po ng SM yung customer service ay yung section na merchandise returns, package counter, gift wrapping, information, operator, bills payment, yung mga bayaran ng mga Globe, Smart, etc. At lahat ng mga complaints under yan ng customer service. Pero yung pinaka-paborito ko po na section ng customer service, yung merchandise returns, yung palitan ng damit. Alam nyo, para makarelate kayo lalo sa akin, magkwento ako ng dalawang bagay na hindi ko makalimutan nangyari sa akin sa SM na ako'y empleyado. Isang umaga, may pagkaganda-gandang babae, ang sexy, ang puti, tapos labas yung ganito. Pag tunay ka lalaki, mapapatingin ka talaga. Kaya lang, mainit ang ulo ng babae. Naghanap ng bisor. And that time, ako'y naka-duty. Ikaw ba ang customer service supervisor? Yes, ma'am. What can I do for you? Palitan mo ang panty na binili ko. Kasi hindi kasya sa akin. Ma'am, I'm sorry. For hygienic reasons, hindi pwede palitan ang panty. Trip ko. Palitan mo na. Kasi hindi ko naman ginamit eh. Ma'am, I'm sorry. Hindi ko talaga papalitan. Anong ginawa ko? Kinuha si Pat at hinagi sa akin. Sa'yo na yan. Kita-kita ko yung parating ng panty. Whoops ko. Alam niyo, during that time, bumaba yung self-esteem ko. Kung mo ba empleyado lang ako, pwede mo na akong mag-isa-isa ng party. At higit sa lahat, tama ba na manahagisa mo ng party kakapuhan? Yes! Kaya gumamti ako sa babae. May panty. Yan. Nasambot ko po yung isa. Nagsambot ko ng panty, sabay pasok sa stock room, saka ako na lang inaboy. Medyo lang yan. May nagre-reklamo na. Ano reklamo? Ba't kayo nagbebenta ng thermos na basag? Kakasuhan ko kayo sa Supreme Court. Grabe naman, Supreme Court agad. Thermos daw na basag.
sa mga co-employee ko, sa mga subordinates, etc. Pero ang napansin ko, sa lahat ng kasipagan ko, lagi akong may award. Naging outstanding employee. Laging ang appraisal ay outstanding. Pero good news, kahit sa bisikleta, wala akong nabili. Naging masipag naman ako. Lahat-lahat ay ginawa ko. Until one day, isa po sa mga rank and file ko ay nagne-networking at nanlilisik ka mga 12:30 ng tanghali. Gigil na gigil. Sir! Good morning. Anong morning? Tanghali na. Sir, sa negosyo namin laging morning. At sir, umating ka ng seminar at yayaman na tayo. Anong yayaman? Yung utang mo, bayaran mo sa akin. Ganun mo yung anak, yayaman daw. Sabi ko, ano kalokohan yan? Umatin nga ako ng seminar. Nung ako umatin ng seminar, pangatlo ako eh. Tatanda ko yun. Parang 1, 2, 3, pangatlong row. Yan yun, 6 years ago. Nung ako umatin ng product demonstration, tsaka ng marketing plan, habang ako nakaupong ganyan, nasa isip ko, may pansit kaya after nito. Talaga kayang yayaman ako dito. Yun po yung nasa isip ko, habang nakikinig ako ng seminar. And good news, nung narinig ko po yung buong presentation ng AIM Global, hindi po ako nakatulog 3 araw. Alam mo kung bakit? Mamaya ang kwento. So ano ang nangyari sa akin? Nung nag-start na po ako sa AIM Global, inalam ko muna lahat ng mga trainings. So inatenan ko ang daming beses, yung product demonstration, yung marketing plan, itong ganito. Lagi ako umaattend. Good news, natuto agad ako ng mabilis. 1 week, 2 weeks, pinakinggan yung mga speaker. At ang pinaka-good news, naging speaker din agad ako in less than 1 month. Yes. At ang pinaka-good news, tinodo ko na ang AIM Global. Ano po nangyari sa akin? In my 2 months time, nakabili agad ako ng Honda Civic na kotse. In my 5 months time, nakabili ko ako ng condominium. Parapakan nyo naman. Tapos nakapagpatayo ko ako ng malaking bigas. Ang bigay ko lang sa nanay at ako. Parapakan nyo naman. Tapos nakabili ako ng malaking farm. Parapakan nyo naman. Tapos nakabili na ako ng 3 converse na tax na lupa. Parapakan nyo naman. Tapos ako ay nalungkot sa buhay ko. Bumili ako ng pick-up na Estrada, pampapawi lang ng kalungkutan. May palakpakan nyo naman. Buong Pilipinas ay naikot ko na po. Walang lugar sa Pilipinas na hindi ko narating. As in lahat. Walang airport sa Pilipinas na hindi ko nalapagan. As in lahat. Alam niyo, ako'y mahilig mag-jogging. Isang umaga naisipan ko mag-jogging sa Great Wall of China. Pero nag-jogging talaga. Ganun pala kapag yumaman at mayaman ka. Yes. Well, para makarelate kayo, bago ko simula itong training natin, yung NDO, para makarelate kayo, magpapakita ako ng mga ilang pictures sa inyo. Kaya ako napapakita sa inyo dahil ito ang pwede nyo puntahan. Ito ang pwede nyo marating kapag ginawa nyo ito. Seryosohin nyo ang training na ito dahil marami kayo matututunan. 6 years ago, ako ay nakikinig lamang sa training na ganito. And ngayon, ako na ang may malaking resulta. Kung sino mo magseseryoso ngayon na makinig ng todo nito, manibala kayo sa akin. One day, mangyayari sa inyo yung nangyari sa akin. I-interpret ko po sa inyo isa-isa. Okay? Hindi. Yung i-exit mo yan. Hindi na ako gagamit nito. Kasi madali naman yan eh. Exit. Tingnan mo yung files na ayan, yung mic. Yan. So, ikaw na lang mag-operate. Okay. Ay, wow. Ito po ay kuha sa Coliseo. Nagpunta ako, alam niyo yung gladiator. Yung gladiator, noong unang panahon, pag natalo ka, kung pakakain ka sa leon, dito yan. Matanda pa yan kay Jesus Christ. Okay, game. Yan. Bilisan natin. Yan, downline ko from Singapore, Negro. Okay. Ito po, kotse ito, nagpa-picture ako dyan. Nung ako ay nagpunta ng Doha, Qatar. Umikot din kasi ako ng Middle East. Maraming bansa sa Middle East. Naikutan ko.
At nung ako po ay nagpunta dito, nagpa-picture talaga ako. Alam niyo kung bakit? Yan, mga Arabic ko. Bumili ako ng pabango. Maliit lang. Ang raffle ay ito. Isa lang ang sinasabi ng bansa nila, sobrang yaman nila. Biruin niyo, sports karagat ng raffle ay maliit lang na pabango. Sa Pilipinas, anong rafflean? First prize, isang sakong bigas. Second prize, rice cooker. Nakakapwisit, di ba? Ang hirap talaga natin. Sa kanila, simple rafflean lang po yan. Ganyan talaga. Ay, 40 million na sasakyan. Imagine mo yan. Okay. Oh, ayan, nakipaglaban ako sa gladiator. Okay. Ito ay kuha sa Lugano, Switzerland. Yeah. Oh, kaya pala, ang kanilang flag ay cross. Ha? Kaya pala may red cross, trivia lang. Kinuha sa river nila na Hughes Cross. O, yun lang. Oh, ako po ay 6 na beses na nakapunta ng Hong Kong. Pero ito yung pinakamasaya kong pagpunta ng Hong Kong. Dahil ang mga kasama ko, lahat kami iba-ibang bansa. International kami lahat. Sabihin niyo ito. From New Zealand, from China, from India, from Canada, from USA, from Philippines. Ito ay kuha sa ganito ang itsura ng France kapag nakarating kayo sa France. Ayan. Ganyan-ganyan. At napakaganda po. Puti-puti at higit sa lahat ng mga kaharian na yan. Ang ganda, ang ganda. At nung nakarating ako dyan, alam nyo, ang itsura ko the time, hindi ako makapaniwala. Ganito po ang aking mukha. Hindi ako makapaniwala. Napakaganda po talaga. Sa Pilipinas kasi, alam na alam mo Pilipinas, di ba? May mga gulong sa bubong. May mga kulay. Kanila puro puti, oh. Ganda. At higit sa lahat, kaya po ako napaluwa. Nakita ko yan. Kasi, naalala ko na nag-i-start ako sa AIM Global. Naalala ko, doon ang sabi ng mga kaibigan ko, hindi raw ako yayaman sa ganitong negosyo. Ang sabi ng best friend ko, ang tanga-tanga mo, I'm sorry for my words. Bakit sumali ka sa networking at AIM Global pa? Gumaganyan-ganyan pa eh. Wala raw yung mayaman sa ganito. Kasi daw ito ay trabaho lamang ng mga walang magawa at walang pinag-aralan. Eh ikaw naman na may pinag-aralan, sabi sa akin. At higit sa lahat, bakit pinagpalit mo ang SM? Dapat ikaw ay manager na. Bakit pumunta ka dyan? And sabi ko naman, igalan nyo aking desisyon. Dito ako yayaman. Well, ang mga kaibigan ko, mga kamag-anak, negatibo. Kaya naman negative. Naintindihan ko sila. Siyempre, nung nag-i-start ako, naka-tricycle lang. Naka-jeep. Pag darating ko sa bahay nila, power ako. Grabe, yayama na tayo dito. Yung mga kaibigan ko, okay. Pero pag talikod ko siguro, Pero, nung narating ko po ito, alam niyo, napaluha po ako. Naalala ko nung ako'y nag-jeep pa, nagta-tricycle, nagbabas, at lahat ng panlilipa na ginagawa sa akin, nung ginagawa ko ito, naalala ko. Pero nung nakarating ako dyan, nagpa-picture ako ng sobrang dami. Lahat ng anggulo, ang nasa isip ko, lahat ng nag-negative, itatag ko ang picture na ito sa Facebook nila. At mamamatay sila sa inggit. Lahat, pinagtatatag ko, sige, walang mararating na, hindi yayaman, Ay, reaction ng mga kaibigan ko, wow! Power! Kainggit naman yan. Mike! Meron pa nag-message eh. Pagbalik mo sa Pilipinas, puntahan mo agad ako at sasali na ako sa AIM. Sagot ko naman, Re, huwag ka nang sumali. Negative ka naman. Hindi ka nga kasali, nakarating ako dito. Hindi ka kawalan. Ang sagot sa akin, sasali na nga, positive na nga, naniwala sa'yo. At magsa-7 accounts pa raw. Ang sagot ko naman, tingnan ko lang kung may time pa ako para sa'yo. Nasa akin ko rin halaka, tama ba? Malayo narating ko eh. Isa lang po, bakit nangyari sa akin ito? Isa lang, dahil ako ay positibong tao. Kaya kung ikaw na umattend ngayon ng training, positibo ka at
naniniwala ka sa sarili mo na malayo ang mararating mo, good news, ibibigay ng Diyos yan sa'yo. Pero kapatid, kung ikaw na nakikinig ngayon ay nagdududa ng sarili mo, I'm sorry. I'm sorry. Kahabag-habag ka. Imagine mo yung member ka na ng AIM Global. Ang pinag-uusapan dito, haba ang buhay mo. Puti ka, sexy ka, magkaganda ka, magkakakotse ka, magkakabahay ka dito, magkakasasakyan ka, makakapag-travel ka around the world. Tapos negative ka pa rin. I am sorry. Hindi ko na alam kung anong bagay ang pwedeng sabihin sa'yo para magpositibo ka. Ba't ka nakaka? Okay. Pero, tingnan, sasetono ko sa ano ko dahil sa global, okay? Tingnan nyo naman. Ito yung mga himala na ginawa ko sa inyo. Sino ang kasayawan ko? Si Maha. Sino ang nanonood sa akin? Kasi sabi, ito naman hindi ko ako. Tumabi ka nga ako muna. Di ba? Ay kung hindi ka mayaman, maglalakas loob ko ba maganyan? Ito. Okay. Ito ay sa Vatican Museum. Ayan. Ano po yan? Gold land, gold ang ceiling nila. Okay. Ito po ay sa Great Wall of China. Ayan. Nag-jogging lang ako dyan, kaya nagpunta. Baka namayabangan mo ako kayo. Huwag naman ako kayo mayabangan. Pero totoo po, ang motivasyon ko talaga ay mag-jogging lang. Gusto ko ma-experience. Okay. Ito po ay sa Notre Dame. Okay. Ito po ang aking pick-up na estrada. So kaya yung ganyan, lalo na mga umaga na training ngayon, kaya nakaganyan, meron niyang sumpa. Sa sino mang makakita nito ay yayaman din. Okay. Yan, sa Paris. Okay. Ito ay sa Lugano. Ano to? Forbidden City. Isa sa pelikula ni Jet Li ay dito po ginawa. Okay. Game. Ayan, si Algina. Sama ko si Doc. Game. Acropolis, Athens, Greece. Okay. Ito ang kotse ko. Yan, meron niyang 40 speakers, 12 tweeters, 2 TV, 3 ampli, 46 ang ilaw. Nakabuka ang makina. At higit sa lahat, tingnan niyo mabuti, pula lahat, pula. At hindi siya tinted. Kaya siya hindi tinted, siyempre, ako po'y binata pa. Pag darating ko sa Makati, nagpapakit muna ako ng konti. Hindi muna ako bumaba ng kotse. Tinitignan ko muna yung mga kababaihan na nakatingin na. At nakatingin na, bigla akong gagano'n. Titigin ko lang ng konti, kung saan siya gagano'n eh. Siyempre, lalabas akong ganyan. Nakasing ko ganyan. Isang reaction ng mga babae. Wow! Ang gwapong ng auto. Okay. Yes, si Abby. Okay. Ito po ay sa St. Peter Basilica sa Rome. Okay, game. Nagpunta po ako ng Thailand, Malaysia, ng Singapore, at twice pa ako nag-cruise ship. Ayan, ako. Okay, game. Game. Ito ang itsura ng Rome kapag hating gabi. Okay. Bern, Switzerland. Okay. Ito sa Da Vinci Code. Yung pelikula dyan, yung ginawa. Okay. Ayan, wapo. Okay. Ayan, sa Singapore. Okay. Ito, Hong Kong trip. Ganyan. Masaya po rito. Alam nyo, seryosohin nyo ang training. Kasi lahat na nakikita nyo mga trip na ito, isang araw, ikaw na ang nandyan. Okay. Balikan mo. Ito ay, basta yung grupo ko lahat. Yan, karamihan o. Kasi ito ay Hong Kong 5. Isang eroplano ay pinadala ng AIM Global sa Hong Kong. Libre pamasahe, libre hotel, libre pagkain. At may pocket money pa. So wala akong nakitang ibang company na ganyan magbigay ng trip. Ang SM, kayo pagkalaki-laki, kahit trip to Cuba, wala kami. Anong ganyan? Company nyo, kung meron mga empleyado dito. Okay. Ito naman ay, tingnan nyo, dati mga kabarkada ko, mga taga-barangay na uhugin. Tingnan nyo ngayon, wapo na, di ba? Nagbago na, okay.
ko ang aking tuta. Oh, papi po yan, papi yan. Makakala nyo aso. No, papi po siya. As in, papi talaga. Maliit pa po siya. Sa lagay na yan. Hindi, ba't ito sinama? Ba't ito sinama? Tandaan niyo po, reflection to ng buhay ko. Kasi mahilig ako sa aso. Dati ang aso ko ay askal. Galisin na hindi ko mapalitan. Ay, umaman. Nagbago pati aso. Okay? At, ito, dito nakalibing si Saint Mark. Si Saint Mark. Di ba meron sa gospel, di ba may Matthew, may Mark, may Luke, at meron John. Si Saint Mark dito nakalibing. Diyan na po. Hindi lang trigger. Ang mga kalapati nito, hindi raw lumalapit sa hindi gwapo. Galapitan sa akin eh. Okay. Ay, wow! Kapit na kapit. Di ba? Saan to? Ayan, Universal Studio. Ngayon na kaya ako nakakita ng mga ganyang legs. Okay. Sa Venice. Alam mo, okay na. Alam mo, ang dami nito. Isa ba? Oh, wala na. Okay. Well, kaya ako pinakita ito sa inyo. Dahil ito yung magiging future. Brad, pwede mo na patayin. Kasi gagamitin ko na lang ito para mas-personalize. Okay. Well, kaya ako pinakita yun sa inyo. Ang intention ko, mangyari din sa inyo, yun nangyari sa akin. Hindi mo para magyabang. Baka sabihin mo kasi napakayabang ko. O, lumayabang naman talaga. Hindi, kasi para sa akin, kapag nagpapakita ka ng mga resulta, ng mga nabili mo, mga sinasabi mo, sort of kayabangan. Pero alam niyo, may natutunan ako. Sa networking, kailangan talaga sabihin mo kung ano yung nangyari sa'yo. Dahil one day, ikaw naman magkikwento kung ano nangyari sa'yo. Yes. What if, after ng training na ito, nabuksan ang pangarap mo, after ng training na ito, natuto ka. After 6 months, ikaw nang speaker dito, ate. At ang banat mo ay ganito. Alam niyo, dahil sa Global, nakakapag-reband na ako. Well, ano ba ang first step na ginagawa kapag gagawin natin ang AIM Global? Unang-una, kailangan umattend ka ng product demonstration. Kayo ba lahat ay naka-attend na ng product demonstration? Yes. Naka-attend na ba kayo ng OPP? Yes. Naka-attend na rin ba kayo ng NDO? Yes, naka-attend na sa inyo. So, ang NDO ay meron na kayong pattern na alam. So, ang gagawin natin ngayon, NDO din, pero mas laliman ko pa. Okay ba yun? Yes. Okay. So, ang laging question po, kapag naglabas ka na ng pera, kapag kasali ka na, tapos nagre-recruit ka na, nangihina ka, tama ba? Yes. Bakit ka nangihina? Unang-unang dahilan, hindi naalis sa sarili mo yung tinatawag na doubt. Yan. Ito po lagi, kalaban po ito ng ating damdamin, doubt. May technique sa lahat ng doubt. Ito may narinig nyo na, pero uulitin ko. Every time na magdududa ko kayo, basta sasagi sa isip nyo yung duda, ay pagdudahan mo rin lang. Basta lagi ko kayo pagdudahan mo, hindi, duda ko lang yan. Baka hindi siya sumali. Paano kung sumali? Paano ba? Parang hindi naman talaga ako payaman dyan. Paano kung payaman naman pala? So every time na magdududa kayo, pasagin nyo na po. At natatakot kayo. Ba't ka natatakot? Dahil natatakot ka, baka barahin ka ng kakilala mo. Ayaw mo mag-discuss. Dahil baka kung anong sabihin sa'yo, baka mabaduyan. Okay? So fear po yun. Fear ng rejection. Well, every time naaalagaan nyo po ang mga silitang fear, yung failure, malabo tayong yaman. Malabong yayaman ka. Kailangan baguhin mo ang iyong sarili. May pangontra ka sa lahat ng negative. Ang kontra mo sa negative ay positive. Maging positibo. Tingnan nyo, si Ogie Alcacid. Diba dati ay niligawan niya si Michelle Van Emery. Sa mga kabataan, hindi na makarelate. Good news, akalain mo ba naman na magkaroon ng anak ang dalawang yun? At nagsama sila. Ibig sabihin, si Ogie, hindi siya nagduda. Sa kabila ng kanyang kaliitan, sa kabila ng hindi siya gwapo,
alam niyang mamahalin siya. Kaya, huwag kayo magduda. At ang pinakamasakit, kapag pinagdudahan mo na ang sarili mo, doon na po tapos ang lahat. Well, ang question lagi dito, bakit ba in global ang dapat kong karirin? Bakit dapat ako hindi nagtitingin sa ibang networking? Una, kapag tinignan nyo mabuti, lahat ng kasagutan ay ginawa na ng AIM Global. Kapag networking po ang hanapin nyo, pagmasdan nyo mabuti ang ginawa ng AIM. Ayan, ganyan-ganyan po. Ang AIM Global ba ay merong juice na binebenta? Yes. Meron tayong vida, tama ba? Yes. Anong mga company nyo na alam na ang binebenta lang ay talagang juice? Oh, yun. Bata Plus, ayan. Etc. Ngayon, meron ba kayo nakitang company na ang binebenta lang ay kape? Marami, di ba? So, ang AIM Global ba pumasok sa coffee industry? Pumasok po siya. So, ang coffee industry po ay billion-dollar company. Billion-dollars po industry yan. At higit sa lahat, hindi lang dollars, pati euro. Hindi lang euro, pati peso, lahat ay billion ang sales nila. So, tumapyas lang tayo ng konti doon, malamang-lamang kikita tayo dito. Ngayon, pumasok ba ang AIM Global sa mga choco drink? Yes. Pumasok din siya. Malakas po ang Milo, malakas ang Ovaltine. So, kuha tayo ng sales na maganda doon. So, tatapyas tayo. Pumasok ba ang AIM Global sa mga vitamins? Yes. Oo, meron na tayo. At kumpleto pa siya, compare sa iba. Pumasok ba ang AIM Global sa beauty products? Yes. Pumasok. Maraming networking, beauty products lang. Itong pinakamalupit. Pinasok ba ng AIM Global ang scholarship? Yes. Pinasok ba ang medical check-up? Yes. Pinasok ba ang insurance? Yes. Kapag pinagmasdan nyo lahat, wala ka nang itatapon sa marketing plan ng AIM Global sa benefits ito at sa produkto ng ating company. Ngayon, ito pa ang question. Ang AIM Global ba ay nangangarap tumagal? Yes. Oo naman, nangangarap po. Kaya masarap itong gawin. Kaya ang training na ito ay napakasarap. Alam mo bakit? Habang nagte-training tayo dito, may future na naghihintay sa'yo. Magseryoso ka, kapatid. Dahil ang AIM Global, hindi ito pangmadalian lang company. Ang iniisip po ng ating company ay magtagal at hindi magsara. Hindi tulad ng ating mga competitors, kapag kumita na ng malaki, isasara na. Paano mo masasabing hindi talaga siya isasara? Una, tayo po ay magiging manufacturing company na ang AIM Global. Ibig sabihin, kasi ngayon po, ang ginagawa natin, tayo ay nagpapagawa ng kape sa mga company gumagawa ng kape. Nagpapagawa tayo ng choco, yung mga juice natin, iba pong company ang gumagawa noon. At sinusuplayan lang tayo. Ang pinaka-good news, ngayon ang AIM Global ay nagtatayo na ng sariling manufacturing company. May building na kung tinatayo. Ang ibig sabihin, tayo po ay mag-hire ng mga empleyado. Magkakaroon tayo ng kontribusyon ng malaki sa lipunan. Yun na po yung nasa isip ng AIM Global. Pangmatagalan na po ito. At higit sa lahat, ang AIM Global ngayon ay nagtatayo na ng 8 stories building. Iyan ang mga plano ng AIM Global. Nandiyan lahat gagawin ng mga seminars at lahat-lahat. Palakpakan niyo naman. So ganito katatag ang AIM Global. Hindi po question ang products. Dahil ang products ay the best po lahat yun. Hindi rin question ang marketing plan. Dahil hybrid po ang marketing plan natin. Hindi rin po question ang paglabas nyo ng 7980 dahil lahat ay maglalabas po talaga noon. Hindi rin question ang mga may-ari. Ang questionin mo ay ang iyong sarili. Ang questionin mo ngayon ay ikaw, kapatid. Ikaw. Dahil walang magpapayaman sa'yo, kundi ikaw. Eh ano ngayon kung maganda ang building nyo? Eh ano ngayon kung maganda ang produkto nyo? Eh ano ngayon kung perfect nyo ng lahat? Eh ikaw na nagbayad ng 798 eh hindi perfect. Gumagani-ganito ka. Alanganin ka. Kung sa babae, hindi ka alam kung babae o lalaki. Hindi ka makakadesisyon sa buhay mo. I am sorry. Masakit ako magsalita, pero totoo
naglabas ka ng 30,000 at nag-enroll ka sa gym? Wala. May assurance din bang yayaman ka pag naglabas ka ng 780? Wala rin. Pareho po siya. Bakit? Depende sa gagawin mo. Kapag ikaw ay naglabas ng 30,000, hindi ka naman magaganda katawan, hindi ka naman papayat eh. Para pumayat ka, gumanda ang katawan, at sumeksi, anong gagawin mo? Gigising ka na maaga. Magsasakripisyo ka. Bubuhatin mo yung mga bakal doon. Hala, magagaganyan ka doon. Lahat ay gagawin mo. Obviously, kapag ginawa mo yun, gaganda katawan mo. Walang duda. Pero naglabas ka ng 780, wala kang ginawa. Mababago ba ang buhay mo? Naglabas ka ng 780, ay puro negative ka naman. Pag pinag-invite, walang invite. Kapag power tayo, hindi power. Ano mangyayari sa'yo, kapatid? Tapos nangangarap ka. Magkakakotse na. Ano magkakakotse? Yun yung pag-invite, hindi mo magawa. Ay, ang sarap naman tingnan ng mga pictures kong yun. Ay, ako, Diyos ko. Kapag ganun po ang inyong katwiran, mahirap. Kailangan panggigil ka para sa sarili. So wala na tayo masasabi sa iyong global. Perfect na po siya. So again, wala dapat pagdudahan. Dahil ang duda ay pagdudahan mo rin lang. Hindi ka dapat matakot sa failure dahil kailangan mo talagang halapin ang failure. Hindi pwedeng hindi tayo dadaan. Well, ang question dito, ito malaking question. Bakit mo ito gagawin? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ito gagawin? Bakit? Kapatid, bakit? Kaya mo ba ito gagawin? Dahil napilitan ka lamang? Dahil ang kaibigan mo ay nandito na? Bakit mo ito gagawin? Dahil ba pinilit ka ng nanay mo? Bakit mo ito gagawin? Dahil ba ang crush mo ay nandyan? Bakit mo ito gagawin? Kasi mga kapederasyon mo, nandyan na lang. Bakit ko ito gagawin? Bakit? Yan ang mga tanong eh. Bakit? Malaking bakit. Ako, maliwanag po. Kaya ko ito ginawa. Una, gusto ko mapaunlad ang pamilya ko. Second, gusto kong mabago ang buhay ng nanay at tatay. Third, gusto kong magkaroon ng sasakyan. Fourth, gusto ko makapag-travel. And fifth, gusto kong makatulong sa maraming tao. Ikaw, bakit mo ito gagawin? Bakit? Kapag ang dahilan mo ay hindi mataas, kapatid, I'm sorry. I'm sorry, mawawala ka dito. Baka ikaw yung asong nakiaw-aw lang. Alam nyo bang nakikiaw-aw lang ang aso? Ang aso. Nakakita na ba kayo ng aso? Ang aso. Ay, hindi ko parang mag-drawing eh. Aso. Nakakita ng multo. Hindi, nakakita ng multo ang aso. Ay, di ba talagang tatakbuhan niya? Pero, alam nyo ba may mga aso sa tabi din yan? At makikiaw-aw. Tama ba? Sasagot. Makikahapon. Along the way, etong mga ito ay titigil. Believe me, titigil sila. Ito lamang ang magpapatuloy. Hanggang sa dulo yan. Bakit? Maliwanag ang dahilan niya. Kasi siya ang nakakita ng multo. Itong mga ito ay nakiaw-aw lang. Baka ikaw na umaten dito, nagbayad ka ng 780, nakiaw-aw ka rin lang. Ay, naku-uso-uso ng ing global. Sama na rin ako dyan. I'm sorry. Hindi maliwanag ang dahilan mo. Para ako manggigil kayo dito, ano talaga ang dahilan mo? Well, about sa dahilan, yung deep why na gagawin mo ito, mamaya ko po i-discuss yan ng mas malalim sa huli. Well, ang ganito pong negosyo,
Si Mike Tyson ay boksingero. Nasa Guinness Book of World Record. Pinakabatang naging boksingero. Pinakamagaling. Pinakamalakas. 18 years old. First round pa lang. Knockout na. Doon siya nakilala. Pero, yumaman ng yumaman. Yumaman ng yumaman. Si Tyson. Kilalang kilala. Kilalang kilala. Pero one day, ang attitude niya ay hindi niya ginard. Hindi niya binantayan. Nasira. Nakulong. Nag-rape. At paglabas, nagagat pa ng tenga ni Holyfield. Si Tyson, dahil bumagsak ang attitude niya, kahit sikat na sikat, ngayon, ay huwag maingay mga kabataan, huwag maingay ha. Ngayon, si Tyson nasaan? Isa na po siya sa pinakamahirap at ang dami niyang utang. Kaya tingnan niyo mabuti ang inyong attitude. Anong attitude meron ka sa negosyo nito? Kapag ang attitude mo ay bagsak, bagsak din ang kita mo. Maganda po networking. Alam niyo kung bakit? Ang networking po ay sukatan kung maganda ang ugali mo at hindi. Magtaka ka. Kung 3 years ka na dito at walang sumasali sa'yo kahit isa, suriin mo ang iyong buti. Sama kong ugali. Pantayan na natin. Letter B. Yung belief level nyo, taasan nyo. Belief level sa company. Belief level sa products. Belief level sa mga kasama natin. Sa crossline, sa downline, sa upline, at higit sa lahat. Belief level sa Diyos. Kailangan ibigay mo ang buong belief mo dito. Ang buong paniniwala mo na yayaman ka. Kapag po ang mag-asawa ay wala ng tiwala sa isa't isa, hindi maganda ang samahan. Kapag ang mag-asawa ay nagduda na at asawa niya, may pinuntahan, hindi agad nakapag-text, nagduda na, baka meron ng babae yun, baka meron ng ginagawa, yung belief level mo ay mababa na. Yun naman pala kaya hindi nakapag-text ay naloba. Charing. Tandaan niyo po, belief level. Maniwala kayong may gagawin ang AIM Global para sa inyo. Kapag alam mong may gagawin ang AIM Global para sa iyo, hindi masamang maniwala ka. Kung naniniwala po kayo sa Diyos na ibibigay sa inyo kung anong inyong mga dinarasal, mga panalangin, ibibigay niya yun kapag ginusto mo at naniwala ka talaga. Letter C, commitment. Mahalaga po, yayamang ikaw ay nagbayad na rin lamang ng 7,980 dito. I-commit mo na ang sarili mo. Commit. Ano ba ang commitment? Masarap po tingnan ang commitment sa isang babae at lalaki. Kapag ang lalaki ay nanliligaw pa sa babae, ano ang gagawin? Napaka-sweet. Kapag tatawid sa daan, talagang inaalalayan. Kapag kakain sa restaurant, siya mag-order. Kapag may dumi sa kanyang kilay, sa kanyang mukha, kahit walang dumi, ginaganyan-ganyan pa. Committed talaga. Kapag kumakain na sa Jollibee, kumagat ng burger, may ketchup, nalagyan ito. Kukuha pa ng tissue ang lalaki at talaga naman, talagang sweet na sweet. Committed. Committed talaga. After 2 years, after 3 years, mag-aasawa na. Kapag nag-asawa na, committed sa isa't isa. Talagang lambingan. 1 month, 2 months, after a year,
ay nauna at nagagalit pa. Dalian nyo! Kapag naman uupo ka sa restaurant, sa Jollibee again, ang nanay ang mag-o-order at ang tatay ay nakaganyan. At kapag ang nanay ay kumagat na ng ketchup at nalagyan ulit ito, ano ang sabi ng lalaki? Ito ang tissue, punasan mo ang baboy mo. Nawala na ang commitment. Nawala na! Kailangan po sa negosyong ito, huwag iwawala ang commitment. Kung paano kayo nanggigil yung burning desire nyo, kung kayo nagsisimula, huwag pong mawawala. So, ako po may natutunan, kailangan lagi kang nakikisama sa apoy kapag ikaw ay nawawalan ng apoy. Ang ganitong negosyo, believe me, para itong bonfire. Ang bonfire po, kahoy, ganyan, nagliliyab ang lahat. Nagliliyab. Pero ang isang ito, ilagay mo dito, kahit anong baga nito, at kahit nagbabaga pa siya, pag napahiwalay siya sa grupo, mawawalan po ng apoy ang isang ito. Every time na makakaramdam po kayo ng panghihina, pumunta kayo sa opisina. Kapag may mga gathering, makisama kayo. Huwag kayong mawawala. Dahil ang commitment nyo ay papagahin lagi ang inyong sarili. And letter D, discouragement. Huwag kayo madi-discourage every time na nare-reject kayo. Every time na may negative na dumarating sa buhay nyo. Huwag kayo ma-discourage. Huwag mong entertainin ang discouragement. Ituring mo siyang parang kapag naglalakad ka, nakakita ka ng anong gagawin mo? Huwag mong entertainin. Bakit? Meron bang tao kapag nakakita ng wow, ang cute naman. Wow. Oo nga. So what? Kasi, tayo po ay may damdamin. Kapag dinidiscourage tayo, nangihina rin tayo. Dahil tao lang. So kailangan iwasan natin ang discouragement. Letter E, excitement level. Kailangan excited kayo. Kapag mag-asawa, nag-abroad si Mrs. o nag-abroad si Mr. Kapag 1 week na lang, pabalik ng asawa, di ba't excited ka? Sa Saturday, darating na ang aking asawa. Monday pa lang, nag-prepare ka na. Tuesday pa lang, tinitignan mo na yung orasan. Excited ka. At yung feelings na yon ay masarap mong ulit-ulitin. Kapag excited. Kapag alam mo nang sasagutin ka na ng nililigawan, eh di ba excited ka? What if, madam, magkakakotse ko na after a week? Paggising mo pa lang, di ba excited ka na? Siyempre. What if, nagawa na yung blueprint ng bahay mo, at sir, 1 month before, after this day, itatayo na ang bahay mo. Ano ang mararamdaman mo? Excited ka. So every time na ginagawa niyo pong itong negosyo ito, maging excited po kayo. Yung excitement level ay taasan. Huwag kayo makikinig ng mga dyaryo, ng mga TV, manood ng mga negative na bagay. Dahil nakakawala siya ng excitement level ng tao. Maging excited ko. Kasi kapag excited ka,
ang universe ay nakatingin. Ang universe ay babaguhin niya kung ano ang dapat sa'yo kapag excited. Pero kapag ikaw yung tao walang excitement na nararamdaman, hindi ka excited sa mangyayari sa buhay mo, na pagbukas mo pa lang ng umaga-umaga ng radyo, ang gusto mong kanta ay, di ko kayang tanggapin. Yung mga ganon. I'm sorry. Bumabagal ang result kapag ganon. Iwasan niyo po siya. Lagi niyo lang pakinggan ay mga positibong bagay. Dahil hindi makakatulong ang negatibong bagay sa excitement. What if? Lahat na nakita niyong picture, after 6 months, ikaw ay pupunta rin. Wow. After 1 month, may kotse ka na. Ano kaya ang gagawin mong kilo sa global? Magsisipag ka, tama? When? Ito ay pinakamahalaga. Power dressing. Yayaman din lang, naglabas na kayo ng 7, 9, 80. Kinumit nyo na rin ang inyong sarili. Inaayos nyo ang inyong attitude. Naniniwala ka naman sa company. Committed ka sa iyong global. Hindi ka na tinatalaban ng discouragement. At excited ka lagi. Ang baguhin mo ay ito. Power dressing. Mahalaga sa negosyo natin ay ang power dressing. Ano ba yung power dressing? Hindi lamang po ito sa damit. Kapag nagma-market na kayo ng ganito, inom muna ako. Naka-conscious ako dahil may nagbibideo. Yes. Kumusta na, brother? Good luck sa'yo. Yes. Ingatan mo ang video yan. Habang ginagawa mong aim global, isinusumpa ko. Balik-balikan mo lang lahat ng mga sinabi ko. Yes. Ikaw na susunod na magiging Praise millionaire. God. Yes. Power. Power dressing. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang nanay mo hindi naniniwala sa'yo? Hindi ka ba nagtataka? Bakit yung kapatid mo hindi mo ma-recruit? Hindi ka ba nagtataka? Baka mga tiyuhin mo, mga pinsan mo, mga kapitbahay mo, hindi mo ma-recruit? Ha? Bantayan ang power dressing. Baka naman power na power ka lagi. Ang damit mo, hindi mo binabago. Baka naman pumupunta ka sa kaibigan mo, amoy putok ka pa. Baka naman kumakausap ka ng tao, bad breath ka pa. Ang power dressing po ay hindi lamang sa damit. Mahalaga sa negosyong ito, ayusin ang pandadamit. At higit sa lahat, tandaan nyo, hindi mahalaga ang mahalang damit mo. Ang mahalaga ay malinis, formal at maayos. At mag-invest po kayo sa sapatos. Sapatos! Kapag ginagawa nyo ng negosyo nito, make sure maganda ang sapatos mo. Baka discuss ka ng discuss. Yung sapatos mo ay humana na. Ha? Maganda po ang sapatos sa iyo, medyo tilos. Yung mga ganyan. Basta formal. Okay? At huwag kayo magpe-present nang kayo ay naka-rubber shoes. Huwag din kayo magpe-present nang kayo ay naka-rubber shoes na at dumi pa, puro putikin, puro puti. Kaya sinasabi mo, kikita tayo ng 100,000 per week, 200,000 isang buwan, 24,000 isang araw. Kaya sapatos mo muwang contradiction sa sinasabi mo, tama ba? So, good news, baguhin ang power dressing. At itong tanong, bakit nga yung mga kamag-anak mo hindi mo ma-recruit? Lalo na yung mga kasama mo talaga sa bahay. Maniniwala ba ang iyong nanay?
na pag darating ka sa bahay niyo, power na power ka. Aalis ako, nanay. Power! Ayaman ako, nanay! Pero, ang nanay mo ang naglalaban ng brief mo. At tuwing lalaban ng nanay mo, ng kapatid mo, o ng asawa mo ang iyong brief, ay bili mo lamang sa palengke na maluwag na ang garter. Ano ang iisipin nila? Talagang itong aking anak ay power na power, ang brief ay hindi mapalitan. Kailangan power dressing. Ang una niyo pong i-goal ay ayusin ang inyong sarili. Panlabas. Dahil unang tinitingnan ng tao, panlabas. Every week, kailangan may nababago sa sarili mo. The moment nagbayad ka ng 7,980, may pa-projectin ka agad sa sarili mo. Kung ikaw yung babae na kailanman hindi pa nakakapag-reband, na talaga namang puro lisa, puro puto pa ngayon ko, lasunin mo. Para mamatay ang mga puto. Tapos mag-reband. Pagkatapos mo mag-reband, lahat na kaibigan may pupuntahan mo. Believe me, may effect po siya. Mga ganyan-ganyan ka pa. Anong iisipin nila? Aba, kumikita. Bumili ka agad ng isang dosenang brief na mamahalin. Yung mga jockey, itapon mo lahat ng mga brief mo ng mga pangit. Pag naglaban na nanay mo, abang anak ko, kumita na nga sa Global. Yung mga sapatos mo na bulok na, palitan mo unti-unti. Power dressing. Kapag ang cellphone mo ay Nokia, at may rubber band pa, sabi mo maitapon na yan. Kung may beeper pa, ilagay mo na sa basurahan. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Mahalaga po sa maliliit na bagay, nakikita ng ating kapwa na may pagbabago at may nangyari simula nang sumali tayo sa Global. Kapag wala ko nakikita ang pagbabago, I'm sorry. Kung ikaw ay upline, power na power ka. Wala nakikita ang pagbabago sa iyo ng downline mo, hindi sila mapapower sa iyo. Kapag ikaw ay downline, nagpapapower ka, wala naman nakikita sa iyo ang upline mo. Hindi siya mapapower sa iyo. Ang tunay na power, unti-unti, every week, binabago ang sarili. Kapag hindi ka nakapagpagupit, hindi ka nakapag-gel, please lang, magpagupit ka at bumili ka naman ng gel every time na harap ka sa tao. Anong susunod? Pag maganda na ang brief, maganda na ang pantalon, maayos na ang sapatos, yan. Susunod, laptop. Baguhin ang laptop na dala, mag-invest dahil negosyo natin. Kasama po yung sa power dressing. Well, ma-perfect nyo lang to. Good news. Maniwala kayo sa akin, after 2 weeks, marami ang pay-in slip. Ang networking po, umiikot lang talaga siya sa 5 bagay. Yung tinatawag na 5 fingers. Lahat na nagbayad ng 7,980, kailangan alam nyo kung paano i-discuss ang 5 fingers. Kapag may bumili na po ng package sa BCO o nakita mong bagong member, obligasyon na nag-invite o nag-recruit na 5 fingers siya. Huwag na huwag kalimutan ang 5 fingers. Kasi mahalay pakinggan kapag, sige, i-fingers na. Mahalay. Ang 5 fingers po, na madali nyo matandaan, ito sa ibang NGO, ginagamit na nila ng tinatawag na skills. Okay. So ako, strategy ko, gawin siyang 5 fingers. 5
Ibukhan dali. 5. Number 1, prospect list. Mahalaga po may prospect list tayo dito. Hindi pwede na puro sa cellphone lang. Hindi rin pwede nasa isip lang. Kailangan isulat. Ang prospect list po kailangan nahati sa 3. Letter A. Ito yung mga kilala mo na may pera, positibong tao, at ang tawag dyan ay may tiwala sa iyo at kalad-karin. Meron tayong mga kaibigan na kalad-karin, tama ba? Di ba sasabihin mo ganito, umating ka ng seminar, magdala ka ng 8,000 at sasali na tayo sa global. Huwag ka na magtanong. Oo, punta na yun. Ang tawag doon ay kalad-karin. Letter B. Ito naman yung mga taong magsasabi sa'yo, sasali ako dyan kapag may cheque ka na. Pag may kinikita ka na. Letter C. Ito yung mga taong walang kwenta. Sasali lamang ako dyan kapag may kotse ka at may bahay at mayamang-mayamang ka. Ang uunahin mo ay ito. Bakit? Kapag sumali sila, may kita ka na pwede mo nang ipakita kay B. Marirecruit mo rin siya. Kapag na-recruit mo na siya, may kotse ka na. Pwede mo nang balikan si C. At lahat kayo. At member mo na silang lahat. May technique sa prospect list. Balapakan nyo na. Balapakan nyo. Ang prospect list po, kailangan, pag ginagawa nyo na ito, spiral technique. Ano po yung spiral technique? Ang spiral technique, simulan mo yung mga kapitbahay mo na rekrutin. Yan lang. Diyan lang muna. Huwag patalon-talon. Meron kasi sumali. Apply, puntahan natin. Taga Baguio. Apply, puntahan natin taga Davao. Apply, puntahan natin taga Zamboanga. Apply, puntahan natin taga Singapore. Pag patalon-talon ka mag-network sa prospect list mo, wala kang priority, mahirapan ka dito. Kasi kapag bago ka, siyempre kukunti pa ang pera mo. Hindi pa ganun ka habang yung PC para makipaglaban at magpunta na iba't ibang bansa. So, unahin niyo po mga nasa paligid. Second, invitation. Mag-invite.